Okay, good day everyone. So, talakayin naman natin kung ano ba yung fractions. Pag sinabi pong fraction, it is a whole and it's represented by two whole number. Paano ba yan? It is a whole and represented by a ratio of two whole number. Okay, let's say meron tayong meron binili yung mama mo na pizza. Tapos, sa loob ng tahanan, meron kayong apat na membro ng pamilya. Si papa mo, ikaw, si mama, tapos yung kapatid mong isa. So, meron biniling pizza, ito yun. So, kung meron kayong biniling pizza at apat kayo sa family nyo, ang ibig sabihin, ikakat nyo din to ng 4 para magkakaroon kayo ng tig-isa. Okay, ganito yung nangyari. Ibinigay sa'yo yung part mong isa, ito yung part na yon. Ibinigay to sa'yo para makain mo. Di ba makikita natin, ito yung kabuuang pizza, ito yung tinatawag niyang whole. That is a whole. Tapos nire-represent daw ng ratio ng dalawang whole number. So kung ito yung nakain mo, ilang part to sa nakain mo? 'Di ba ito yung isa lang siyang nakain mong part? Ilan sila lahat? Isa, dalawa, tatlo, apat. So isa and apat. Yan po magrepresent ng fraction. So it means yung nakain mo sa kabuuang pizza ay 1/4. Ganun po yung nakain mo. Okay? So, ano naman yung tawag natin dito? Nasa taas na to. Ang tawag po natin dyan ay numerator. Okay? Tapos naman, ang nasa baba naman po natin, ang tawag po natin dyan, denominator. Nakukuha po. Tapos, ang nakikita nyo to kung anong nasa gitna na to, nagsisimbol siya as a fraction. Dahil sa, anong tawag dyan? Vinculum. Ayan. Nakukuha. Nakikita. Ang sunod nating aalamin, may mga kinds of fraction kasi. So, dinidescribe lang natin kung ano ba yung fractions. Tapos ngayon, aalamin na natin yung kind of fraction. Kinds of fraction. Fractions. Yan. Ano ba yung mga kinds of fractions na meron tayo? So, kung natatandaan nyo pa, meron tayong proper fraction. Meron tayong proper fraction, improper fraction, meron tayong mixed number, mixed fraction, tapos meron tayong equal fraction. Ayan po yung meron tayo. So, yan po yung mga types, ay mga kinds ng fraction. So, paano ba yan? Equal ba siya? I think this is not equal, equivalent. Equivalent fraction. So, equal yun eh. So, yan po yung apat na kinds of fractions natin. Wherein yung proper fractions natin, ito yung mga fractions na which is yung A natin is less than B. Kung magbibigay tayo ng represented, which is yung A natin over B. Yan. Yung A daw, mas mababa sa B. So, let's say, substitute natin ng ibang number. Example, yung A natin is equals to, dapat, sige, 4. Then, yung B natin is equals to 6. Okay. Yan po, proper fraction po yan. Kasi, tatandaan lang po natin, pagdating sa proper fraction, eto,
dapat ang numerator natin, numerator, yung tinatawag, yung nasa taas sa ito, kita nyo naman, mayroon tayong numerator. Ito sa example, sa una. Yung numerator natin, mas mababa kaysa sa ating denominator. Proper po yan. Ganyan po mag-present ng proper fraction. So, sa improper naman, so syempre kabaliktaran lang din ng proper kasi meron tayong proper. Yung A naman yung greater than B. So, yung A natin na numerator, mas malaki daw sa B. So, let's say we have an example, 9/2. Ganyan po ang example ng improper fraction. Na kung saan, ang numerator natin ay mas malaki kaysa sa denominator. Pansin nyo, 9, mas malaki ang numerator natin kaysa sa denominator. 9 ang numerator natin, denominator natin 2, mas malaki ang numerator. Dito naman sa proper, mas mababa yung numerator kaysa denominator. Okay, I hope masusundan. Sa mixed naman, ito naman sa mixed, meron naman tayo ditong tinatawag na sa mixed fraction, meron tayong whole number talaga. Halimbawa, we have 1. Let's say we have A. Then, big A to, tapos AB. Ganyan yung nagre-represent. Wherein yung A natin, A is a whole number. Whole number po siya. Tapos yung A and B natin, wherein yung A natin is less than B. Parehas lang sa proper fraction. Ganyan po yung sa mixed number. Try natin, i-substitutean ng ibang number. Gawin nating numbers. So, halimbawa, we have 2, 1/6. Yan. 2 and 1/6. Yan po yung tawag dyan. 2 and 1/6. Yan yung mixed number na example na may bibigay natin. Ganito po siya. Tapos, sunod naman, we have equivalent. Sa equivalent naman, meron tayong, kaya nga, from the word equivalent, syempre nalalaman kung equal. So, we have an example. A over B, and, ano pa to? C over D, equal to AD and BC. Yan, equal dapat sila dyan. Pagdating dito, dapat equal sila. So, paano ba yan? Magre-represent. O, bigyan natin ng example na numbers. Number na lang bigyan natin ng example. So, halimbawa, we have 2/8, 2/4, and 3/6. Yan. 2/4 and 3/6. Paano ba yung nagiging example ng equivalent? Ginagamitan po natin siya ng cross product. Paano siya i-multiply? So, minomultiply po natin siya using mag-cross po tayo. Kino-cross multiply po natin, cross product. Ito po yung gagawin natin. So, yung numerator, nakikita nyo naman, numerator to denominator nagsama sa baba. So, i-multiply natin to. 2 times 6 is equals to 12. Tapos, yung denominator, tapos yung numerator dito sa kabila, nagsama ulit. It means, multiply natin to, 4 times 3 is equals to, syempre 12. So, makikita natin na they are equivalent. Kasi parehong 12 yung nakuha natin. That means, 2/4 and 3/6 are equal. So, magkapareho lang sila. That means, 2/4 is equal to 3/6. Kasi pag pinag-round off po natin to, pinag-round off po natin tong dalawa, magiging equal lang itong dalawa na to sa 1/2. Parehong 1/2 lang po sila. So, I hope may natutunan. Sige po.